prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang kalooban ng Panginoon sa langit ay matupad sa lupa, kaya ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lang marapat nasa mga matataas sa langit, ito rin ay nasa lupa, lalong-lalo sa ating mga tahanan. Ang pag-iingat ng pamilya, ang pag-aayos ng pamilya, isang mataas na uri ng pagsamba. Kaya dapat kung may mga sigalot, mga alitan, mga conflict sa pamilya, ito ay inaayos in the name of God and in the style of God. Sabi po ng matatanda, kahit daw mga ngipin at dila nga na lagi magkasama ay nakakakagatan pa rin. Hindi na iiwasan. At ganoon din naman ang mga taong magkakasama, lalo sa isang bahay, sa isang pamilya, maaari talaga magkaroon ng mga conflicts. It's only natural. But the conflicts only need to be managed so that they would be solved. That the conflicts have to be managed to avoid complication, to avoid further trouble, and unhappiness. At sa serye po ng pag-aaral natin ang How to Have Peace in the Family, yan ang atin naman ngayong tutunghayan, manage conflicts. Kailangang ayusin ang mga sigalot at ang mga kanikanyang mga pagkakagulo sa pamilya. Salamat Panginoon dahil kayo'y Diyos ng kayusan. At kahit patuloy kami sa aming mga pagsuway sa iyo ay ginugulo ang aming buhay at mga buhay ng kapwa namin, kayo na may nandyan para turuan kami ito'y ayusin, para kami iligtas mula sa mga sarili namin mga kahinaan. Father, forgive us for our sins, cleanse us, spiritually touch us, O God, so that we can behold your truth at nawa maibaba sa level ng aming pang-araw-araw na buhay yung matatayog na mga kaisipan mo, Panginoon. Lead us, teach us, may you be our teacher and guide, protect us from lies and falsehood. We welcome your healing and your restoring presence into our lives. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray. Meron naman pong mabuting idinudulot ang conflict o mga sigalot o kaya ay pagkakaiba-iba ng mga pananaw at gusto sa buhay. May magaganda rin niyang pwedeng maging kahulugan. Pag may conflict could mean that people are alive, that they have ideas. Mahalaga na ang mga tao ay may mga ideya at sila ay nakikilahok sa tagisan ng mga ideya. It means that people are alive and are passionate, energetic, even involved. Mas malaki namang problema sa pamilya, yung total na walang pakialaman, wala nang nag-iisip, wala nang nagbibigay ng kanyang opinion, kanya-kanya na lang, hindi naman maganda yun. Conflict means that people respond and that people participate, especially in daily life. Now, conflict could do good. Sasabihin niyo, ano ikakabuti ng conflict? O pagkakaiba-iba ng pananaw at kung minsan ay paglalaban-laban nito, conflict brings out ideas. Siyempre, pag meron kang ibang ideya na kakaiba doon sa ideya ng iba, gusto mong patunayan na tama yun, gusto mo yun na ipagtanggol, you will defend your point and your position, and ideas come out. Conflict could do good because they test. Conflict tests, proves, and disproves points. Ang mahalaga lang, pag may conflict, willing kang pakinggan yung punto de vista ng iba, willing kang pakinggan yung ibang pananaw, at kung nakita mong mas maganda yon, willing kang baguhin ang iyong pananaw para tanggapin mo at ipamuhay yung mas magandang pananaw. Yan ang magandang nagiging bunga ng pagtatalo, ng pagdedebate, ng pag-iisip, kung talagang merong willingness na baguhin ang posisyon kung makarinig ng mas angkop at mas mainam. Hindi naman yung magkamatayan na yung ideya ko, hindi ko isusuko at yung ideya mo sa'yo, hindi ko tatanggapin kahit kailan. Pag ganon, wala ang pag-uusap. Kaya mahalaga, nag-uusap dahil ang tao merong pagiging handa na kung may marinig na mas tama, handa siyang talikuran yung sarili niyang pananaw at tanggapin yung mas mabuti. In that way, conflict refines ideas. Basta lang managed ang pag-uusap at ang pagpapalitan ng mga ideya. Proverbs 27:17, just as iron sharpens iron, friends sharpen the minds of each other. Kung nagpapatalima daw ang mga bakal, pag pinagkikiskis mo sila, pagka hinahasa mo, ganun din ang mga ideya ng mga nagkakasundo. Magkakaiba man at meron mang mga kuminsan ay contest of ideas, everybody will just emerge enriched.
if we have the proper attitude. Conflict identifies people's positions, and which is also good because you know where you stand, you know where the other person stands. And conflict can show loopholes and weaknesses of the system. Pag may pagtatalo, anong oras ba dapat tayo kumain? Ano bang dapat nating iulam? Paano ba natin uubusin ang ating limited na budget? Pag may pagtatalo, kung ano bang gagawin natin, tayo ba'y magpapaparty o mag-iipon para sa pag-aaral ng anak? Tayo ba ay bibili ng kotse o bibili halimbawa ng maliit na pwedeng panghanap buhay na gamit? Pagka mayroong ganun mga pagtatalo, lumalabas yung mas mabuti, napapabuti ang pamilya. Basta lang hindi pinaninigasan lagi ng tao yung kanyang pananaw at handa siyang pakinggan yung iba. So kung may pananaw number 1, nakipagtalo sa pananaw number 2, pwedeng paghaluin yun, kunin yung parehong magandang ideya at magkakaroon kayo ng bagong pananaw number 3, which is good for everybody. Bakit nga ba nagkaka-conflict ang pamilya? Isipin nyo na lang sarili ninyong pamilya, bakit may mga nag-aaway, nagtatampuhan, nagkakagalit, kuminsan nagpapatayan pa? Conflicts arise because of selfish agenda. Dahil sa pagiging makasarili, mga pananaw na pang sarili lamang, yung akin lang, baliwala na yung sayo, kaya nagkakaroon ng gulo. Conflicts arise because of misinformation or miscommunication. Hindi nagkaintindihan. Mali pala ang nakarating na balita. O mali man ay maraming dagdag. Kung tama man ito, maraming na iba. Kaya nagiging mali na rin. So, merong misinformation. Madalas ganon. Hindi nagkakaintindihan. Conflicts arise because of unfairness or injustice, whether it is real or perceived. Siyempre, pagka naramdaman mo na walang katarungan, may kinikilingan, may naaapi, merong naagrabyado, magagalit yung naagrabyado. Ngayon, ang pagka-agrabyado mo man ay akala mo lang, guni-guni mo lang, o totoo, ganun pa rin ang effect. Because when people feel aggrieved, they will become defensive and even offensive. That's why there must be justice in the family. Dapat ang umiiral dyan ay katarungan, katuwiran, hindi yung lakas ng kamao o lakas ng bisig o lakas ng bunganga, kung minsan. Conflicts arise because of methodology, style, personalities. Nagkakaroon ng pagkakaiba-iba dahil iba-iba ang pagkatao, iba-iba ang ugali, iba-iba ang nabuong estilo ng mga miyembro ng pamilya. Hindi ibig sabihin na iba yung pananaw niya, iba yung style niya, masama na siya at ako yung tama. Kung minsan pare-pareho lang tama o pare-pareho lang mali, magkakaiba lang ng style. But conflicts arise also because of lack of commitment to the common cause. Pagka ang isang pamilya, ang isang organisasyon, ang isang bansa, hindi nagkakasundo kung ano yung tunay na mataas na pangangailangan at pinahahalagahan ng grupong ito, magkakanikan niya ng pinahahalagahan, magkakagulo. James 4:1-2, why do you fight and argue with each other? Isn't it because you are full of selfish desires? You want something you don't have, and you will do anything to get it. But you won't get it by fighting and arguing. Sabi, ganyan lang naman talaga ang dahilan, kaya kayo nag-aaway-away Makasarili lang kayo lahat. Iginigiit mo lang yung mabuti para sa'yo. Ipinipilit naman ng isa yung paniniwala niya. At ipaglalaban naman ng isa kung ano yung meron siyang benepisyo. Kaya kayo nag-aaway-away, gusto nyo lang makuha yung gusto nyo. Pero sabi ng Biblia, hindi nyo makukuha yung talagang mahalaga sa pamamagitan ng pag-aaway at pagtatalo. Conflict management and resolution yield good fruits. Pagka ang mga gulo ng pamilya, pagkakaiba-iba ng pananaw, ng estilo, pagiging makasarili man, pag ito'y nahawakan ng tama, pagka ito'y na-manage, napamahalaan ng tumpak, may bungang magandang idudulot ito. That's why we should manage and resolve conflicts at home, even in the workplace, in the church, in the fellowship, where it matters, anywhere. Mabuti pa nga kung minsan yung mga kumpanya Yung matitinong kumpanya, pag nakakakita sila ng conflict ng mga empleyado, conflict ng mga departments or sections, nagpapamiting, nagbe-brainstorming, nag-iisip, naghahanap ng style para ayusin.
at naaayos. Why? Because in the company, everybody is under the common cause. Productivity, halimbawa, cost cutting, competitiveness, whatever it is. Pero marami sa mga pamilya, mga conflict, hindi naaayos. Hindi talaga nauupuan, hindi na pag-uusapan. Kasi, kuminsan ang source ng conflict ay tatay na daig pa ang poon sa langit na hindi pwedeng tanungin o ituwid. So, paano maaayos yun? Mga nanay o ate o kuya, na talaga namang sila na ang boss forever, hindi na sila makikinig sa iba. O kaya mga pasaway na mga bunso, na hindi nakikinig sa katwiran. Kaya kung minsan, ang gulo ng pamilya hindi naaayos kasi talagang merong mga tao na ayaw magbigay daan para ito'y maayos. At sabi sa Colossians 3:13-15, put up with each other and forgive anyone who does you wrong. Love is more important than anything else. It is what ties everything completely together. At ito isang dahilan talaga kaya hindi naaayos ang conflict. Kulang sa pag-ibig. Kulang sa pagmamahalan sa isa't isa, ang mahalang ay ang sarili. O kaya yung isang kapatid may anak, ang mahalang niya, yung anak niya, hindi na niya mahal yung mga iba niyang kapatid o pamangkin, sila na lang ang may karapatang sumaya, sila na lang karapatan na magkaroon nito at magkaroon noon, magkakaroon siyempre ng conflict. Pero ano pa man yun, nang sabi sa Biblia, ano pa man ang inyong gulo, ayusin nyo. Magpatawaran kayo. Pagtiyagaan nyo ang isa't isa, magbigayan kayo. Sabi niya, ang tunay na pinakamahalaga, basta ang tao'y magkakasama, ang pag-iibigan. Pag-ibig lang ang nagtatali ng lahat para maging isa. Ito lang nagbibigkis ng lahat ng mga bagay. Sa inyo, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa katwiran na, katwiran A, katwiran B, naglalabanan. Di bali na, sige, magmahalan na lang tayo. Mas mahalaga ang pag-ibig kaysa sa mga hatian ng mana. Mas mahalaga ang pag-ibig at magandang samahan kaysa kung sino ang nanalo sa argumento. Kaysa kung sino ang lumamang. Sabi ko, ang mahalaga, nagmamahalan kayo. Sa church, lalo na. Sa bahay, sa pamilya, maski sa bayan. Kaya kuminsan ang bayan na watak-watak, kanya ng mga agenda, kanya ng mga gusto, mahina. Sabog, divided, poor. Because in unity, a lot could be achieved. Now, good conflict management yields love. Malalaman mo na tama ang pag-handle ng mga problema kung ang naging ending, mas nagkapatawaran, nagkaintindihan, at mas nagmahalan pa yung mga sangkot. The home should be a shelter of love. More than any other place or institution or group, the home should be attractive because of its love. Now, the fellowship should also be filled with love. The church, ang samahan ng mga kapatiran sa Panginoon, dapat puno ng pag-ibig. Kaya puno din ng patawaran, ng pagpapabigay daan, at pag-aayos sa mga suliranin. Maging ang workplace. Why can't the workplace be a place of love, to love and be loved? Siyempre, ang ibig sabihin natin dyan, brotherly and sisterly love, ha? Hindi naman yung romantic love sa may mga asawa na sa workplace. Siyempre naman sa mga workplaces, yung equally and mutually single, pwede rin maging romantic. Bakit hindi gawing lugar na punong-puno ng pag-iibigan, pagmamahalan, even yung pabrika, even yung opisina, yung workplace? Biruin nyo, nagtatrabaho tayo 8 hours a day at least. So kung 8 hours a day kang pumapasok sa isang kumpanya, 1/3 of your life yun. Kasi 8 hours is 1/3 of every day, which is 24 hours. So 1/3 of your life, at least, kung wala ka pa mga overtime at mga overtawad, 1/3 of your life nandun. Bakit mo lalagyan ng intrigue? Bakit mo lalagyan ng gulo? Lalagyan mo ng lason ba yung tinitirhan mo? Lalasonan mo ba yung hangin na hinihinga mo? But when you don't promote love and understanding, even in the workplace, you poison your own environment. Tapos pag uwi mo pa sa bahay, ganun pa rin. Contest pa rin, pagkakagalit pa rin, away-away. Di yung buong buhay mo na. Conflict. Kaya habang natutulog ka ngayon, babangunguting ka pa dahil sinusundan ka siyempre ng mga iniimbento mong mga multo sa buhay. Hanggang sa tulog mo, kasunod yun, babangunguting ka, lalabas sa iyong mga panaginip. Kaya ang buhay mo, miserable. Dapat ang tao gumagawa ng paraan, ayusin ang mga conflict niya. Why poison your home, your workplace, your surroundings with intrigue,
with animosity, with toxic air. Philippians 2:2-4, live in harmony. Be united in what you think, as if you were only one person, though you are many. Don't be jealous or proud, but be humble and consider others more important than yourselves. Care about them as much as you care about yourselves. Luma na itong mga aralin na ito, ang dapat na lang talaga, buong-buong i-apply. Sabi, magkasundo-sundo nga kayo. Dapat kahit marami kayo, para lang kayong isa. Huwag kayong mag-iinggitan, walang magmamalaki. Mag-unahan kayo sa pagiging mababang loob, sa pagpapahalaga sa kapwa, kaysa sa pagpapahalaga sa sarili. Alagaan nyo ang iba, tulad ng gusto nyong pag-aalaga sa inyong mga sarili. Pag ginawa natin yan, we will inspire other people to do the same. But when we are violent, when we are selfish, we inspire other people to do exactly that. And therefore, you develop an atmosphere of war in your workplace, in your home. Good conflict management yields harmony, unity, and caring. Masarap yung may tinginan, may pagmamalasakit. Kaya nga dapat sa church, bawal ang chismis. Kaya nagpalagay ako, kahit sa church natin, mga banyo ng mga karatula, bawal mag-chismis. Kasi pag nag-chismis ang mga tao, ang sigurado, magiging defensive and offensive. Mawawala ng love. Magkakanika niya ng grupo-grupo yan at mawawalason ang lahat-lahat. And alam nyo, itigil lamang ang bibig ng kachichismis, ang laki ng itatahimik ng planeta. Tatahimik ang buhay, yun lang ang tanggalin sa mga pamilya. Yung sabi ni Hipag, sabi ni Bayaw, sabi ni Kuya, sabi ni ating, wala nang katapusang sabi ni Pinsan, kaya nagkakagulo. Dapat, kung hindi man kayo talaga magmahalan sa workplace o sa pamilya, at least ceasefire ang mga dila. Siguradong biglang gagaan at maraming luluwag na mga hininga. Colossians 3:15, each one of you is part of the body of Christ, and you were chosen to live together in peace. So let the peace that comes from Christ control your thoughts. So ang magandang pag-ayos sa mga problema, ang bunga, peace. Hindi lang yung superficial pang-ibabaw na kapayapaan, kundi talagang nagkasundo kasi. Nagbigayan. All are great reasons for managing conflict and finding resolution. Now let's get down to work. How do we resolve conflicts? Paano nga ba inaayos ang gulo? Ano nga ba mga prinsipyo ang dapat na umiral? Anong mga methods, pamamaraan para ayusin ang mga pagkakagulo? Before everything, prevent conflicts. Yan ang pinakamaganda, iwasan. Bagong-bagong sasampa sa inyong pamilya ang isang in-law, bagong kasal, dapat tama na ang treatment nyo sa kanya. At yun namang si sasampa na manugang, tama ang kilos, tama ang treatment sa lahat ng sasampahan para walang masimulan na gulo. Mas madali namang umiwas na magkaroon ng simula ng gulo kaysa sa ayusin mo yung sumabog na gulo. Malaki ang pananagutan ng matatanda para tahimik ang pamilya. Yung matatanda kasi may impluensya. Yung matatanda, pinakikinggan, iginagalang. Kaya malaki ang pananagutan ng matatanda na tahimik ang buhay. Halimbawa, nagkakagalit ang biyenan at ang manugang. Maliban na lang yung manugang talagang impacta from hell. Yung 100% evil. Maliban na lang ganon, mas malaki ang pananagutan ng biyenan. Kasi siya itong matanda eh. Siya itong nakaupo na sa trono ng pamilya nila nung sumampa si manugang. Siya itong may impluensya na sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang buong angkan. So malaki ang magagawa niya para iwasang magkaroon ng gulo. O kung magkaroon ng gulo, huwag na itong mapalaki. E paano ngayon kung biyanan ang pasaway? You see the trouble, makikita nyo. Hindi yun matatapos. Mas may kapangyarihan kasi ang biyanan eh, lalo sa ating culture, kasi mas pinakikinggan siya.
Ngayon, hindi naman laging ganun. Kung minsan naman, ang bait-bait talaga ng biyanan, pero wala ka talaga, yung manugang talaga, hindi mo alam mo kung saang hinugot at nakuha, ano? Pero, mas malaki pa rin lagi ang pananagutan nung mas matanda. Sa mga magkakapatid, pag maraming nag-aaway, ang laki na ng pananagutan ng matanda. Lalo't ang matanda may kinakampihan. May kikilingan, nagtotropa-tropa yan, parang mga nasyonalista, liberal, at kung ano-ano pa. Kasi dapat neutral ka. Pag ikaw yung pinakamatanda, pagka ikaw yung may kapangyarihan, neutral, wala kang kinakampihan. Para tuwing may itinutuwid ka, nakikinig. Kasi alam niyang neutral ka lang, wala ka namang kinikilingan. Pero pag alam niyang ate ka nga, kuya ka nga, pero may kakampi ka at may kinakampihan, ma'am yan, di ka na rin papakinggan. Kasi ang tingin na rin sa'yo, kalaban. Why? Kasi bumaba ka sa mataas mong kalagayan at nakilabo-labo ka sa kanila sa baba, so bumaba ang iyong kapangyarihan, na bali, wala ka. Kaya dapat yung mga may kapangyarihan, neutral yan. You don't play favorites. Kahit sa opisina, manager ka, supervisor ka, don't play favorites so that when people quarrel, when there is trouble, you make them sit on the table and you give them instructions what to do. They'll both obey because they know that all you have in your mind is the good intention of the company and the well-being of everybody. Proverbs 18:19, making up with a friend you have offended is harder than breaking through a city wall. Oo nga naman. Mas madali pa na kutkutin mo yung matigas na pader at makalampas ka sa butas na yon kesa sa mapabalik mo yung loob nung kaibigan mong lumayo ang loob sa'yo dahil nagalit. It's hard to win back the love of people that you have hurt. So why begin hurting people? Iwasan ang gulo. Kaya nga sabi ko, mas malaki ang pananagutan ng matatanda kasi sa karanasan, sa natutunan na sa buhay, mas naaamoy mo kung ang isang hakbang ay patungo sa gulo. Kung yung isang nangyayari ay patungo sa mas malaking gulo, naaamoy na dapat yan na matatanda, naiiwasan na nila na yun ay matupad dahil sila ay namamagitan at dahil sila ay mga matatalino. How do you resolve conflicts? Contain the process of resolution. Huwag palakihin ang sunog. Konti lang ang idamay at idawit, yung kailangan lang. At ito'y palakihin lang kung talagang hindi na maiwasan at lumalaki ang dapat sumali para masolve ito. Matthew 18:15-17. If one of my followers sins against you, go and point out what was wrong, but do it in private. Sabi ni Jesus ito, just between the two of you. If that person listens, you have won back a follower. But if that one refuses to listen, take along one or two others. The scriptures teach that every complaint must be proven true by two or more witnesses. If the follower refuses to listen to them, report the matter to the church. Anyone who refuses to listen to the church must be treated like an unbeliever or a tax collector. But remember, the context of this is the home church. Hindi yung malaking church na daan-daan, libo-libo ang tao. Yung mga church na nagmi-meet sa mga bahay-bahay, magkakamag-anak yung mga members. Matatalik na mga magkakaibigan. So may turingan sila, may pagtatapatan at tunay na malasakit sa isa't isa. Sabi ko, may problema yung isa, kausapin mo siya lang. And remember, talk to the person, not talk about the person. Kaya bawal ang chismis. May nagtanong pa sa akin, ano po ba talaga yung chismis? Paano kung totoo naman po talaga yung mga reklamo at valid? Sabi ko, yung tagahanap ng solusyon, eto. May problema ka kay person A, kakausapin mo sa person A. Sino yung chismosa? Alam niyo na yon. May problema ka kay person A, sasabihin mo kay person B. Yun ang chismis. Kaya hindi nasosolve. Siyempre, ang pipiliin mo naman sabihan yung kampi sa'yo dahil galit din siya kay person A. So, nagkampihan na kayo, pareho niyong binulag ang isa't isa na tama kayo pareho dahil pareho kayo ng kalaban. Sa palagay niyo, masosolve. Hindi. Kaya dapat, bawal ang chismis. Kahit sa pamilya. Private and personal muna yan. Get mediation when needed. Pagkapareho na lang kayo na hindi nyo masolve, kukuha kayo ng mas nakakataas sa inyo para ayusin yon. Kaya nga dapat yung manager neutral eh. Kaya dapat yung kuya, yung ate neutral. Para pagka yung mga nasa baba, hindi magkasundo, sasali ka, pareho silang bow sa'yo. Pareho silang nagsasubmit sa'yo. Makakatulong ka ngayon.
Eh kung yung isa sabi, ay naku, kampi naman niyang si manager doon sa kalaban ko, hindi na ako makikinig. Ganun ang mangyayari. How else do you resolve conflicts? Remember this, the resolution should benefit everyone, the majority at least, or the highest good. Kasi merong good, may better, may best. Ang pinaka-effective is the resolution that benefits the best. Tingnan ninyo itong mag-amain na si Lot at Abram. Pareho silang maraming alagang hayop, pareho silang maraming tauhan, pero sabay sila na naglalakbay sa mga bundok, gubat, para pakainin yung mga damo, yung mga alaga nila, at maghanap ng tubig na ipapainom. Nagsimulang magbangayan ng mga tauhan nila dahil naglalaban-laban, nagko-compete for the same grass and for the same water supply. Genesis 13:8-9, so Abram said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herdsmen and mine, for we are brothers. Is not the whole land before us? Let's part company. If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left. Peace was the highest good. So what was good for Abraham? May makain yung mga nadamo yung mga alaga niya. It was also good for Lot. What was better? Na lalong mas marami silang makain, ganon din yung pananaw ng kabila. But what was the best? Na dapat hindi mag-away. Yun ang best good. Yun ang highest good. Kaya pag nakikipag-away ka lang sa kapatid mo, kamag-anak mo, itatanong mo, is this the good or the highest good? Namatay ang nanay nyo, pinag-aagawan nyo halimbawa yung isang set ng kutsara at tinidor. Naliku-liku na. O sa tingin mo, it's good na makuha ko to. Tingin din niya, it's good makuha niya yon. But what is the highest good? Na hindi kayo magkagalit na magkapatid para habang buhay, masaya kayo together. It's the highest good. So dapat alam mo kung ano yung highest good so that you can sacrifice the lower good. You don't settle for that. Nakita niyo ito, si Abraham yung patriarch. Siya yung amain, siya yung mas matanda. Na-solve kasi yung matanda, nagpakatanda. Nag-asal matanda, hindi asal bata. Anong sabi niya? Hindi mabuting mag-away ang mga tauhan natin kasi sa susunod, tayo nang mag-aaway niyan. Ang laki-laki naman ng lupain, ang mabuti pa, maghiwalay tayo. Pag pinili mo na dito ka sa kaliwa, dito na ako sa kanan. Pag pinili mo na doon ka sa lowlands, dito ako sa highlands. In other words, yung matanda, hindi niya sabing, matanda ako unang pipili. Nakita nyo? Ginamit niya yung pagkamatanda niya para mag-sacrifice dahil yung matanda nga ang nakakaintindi ng higher good. Yung matanda, bagamat kung minsan nagagahaman din na yung mga baka niya ang makakain, yung mga tupa niya ang makakain, pero dahil alam na niya, sa haba na ng buhay niya, na di bali ng konti ang baka, basta kasundo ko lang mga kamag-anak ko. Alam na niya kasi sa katandaan niya. Yung bata, hindi pa kuminsan yan alam. Basta sa kanya, mahalaga. Yumaman ako, mahalaga. Umasenso ako, bali wala sa kanya mga kamag-anak niya. Pero yung mas matanda, dapat alam yon. Kaya malaki ang pananagutan ng matatanda. Peace was the highest good. And here, we see a principle that must be respected. Win-win wins. What do we mean? May solusyon, you win, but I also win. Pag pareho tayong winner, that solution wins. Everyone must have something. Pag meron kayong gulo, at yung isa gusto niya, kanya lahat, at walang mapupunta doon sa kabila, hindi yan masosolve. Kasi kung kayo yung kabila, papayag ba kayo na walang-wala kayo? Hindi. Pag nakita niyong sobrang-sobrang lamang yung kabila at yung isa hindi yan masosolve. Kaya dapat pare-parehong may panalo. Ibig sabihin, may pare-pareho rin pagkatalo. Always leave something on the table for the other person when you negotiate. Not winner takes all. Walang kwenta yung winner takes all. Ako nanalo, kuha ko lahat. Pag nakatulog ako, yanakawan ako niyan, babalikan ako, gagantihan ako. Kasi wala nang natira sa kanya eh.
Kaya sa magkakapatid, na gusto mo sa'yo na lahat, walang natira sa iba, hindi kayo magkakasundo. Meron kang kadil sa negosyo, gusto mo sa'yo lahat ang tubo, yung mga iba mong mga namuhunan, wala, hindi kayo magkakasundo. Dapat pare-parehong meron. No favoritism, no injustice. At times, space and time helps, katulad ni Abraham and Lot. Kani-kanyang space para hindi magulo. May nagtanong pa sa akin sa Facebook, ano po ang gagawin ko sa nanay ko at asawa ko hindi magkasundo? Talagang nagawa mo na lahat, hindi magkasundo. Paghiwalayin mo. Bakit mo pipilitin magkasama? Hindi po namin kayang mabuhay. Di mamatay kayo. Hindi nyo pala kayang mabuhay ng hiwa-hiwalay. Dapat yung pag-aralang mabuhay na magkakasama. Pero hindi pwedeng ipinagpipilitan yung magkasama kasi matipid yun, tapos hindi kayo gagawa ng paraang tahimik ang buhay nyo. Hindi pwede. Ang isa sa mga nakakasawa, nakakabagot na, nakakapagod na problema ng sanglibutan, yung problema na magbiyanan. Pag mahigit na kayong 2-3 taon na magkasama, magbiyanan, lalo hindi nyo naman maiwasan, di ba? Pareho na kayong mali pag hindi pa kayo nagkasundo. Pareho na kayo. Wala na akong kikilingan dyan. Kanya-kanya lang kayo ng argumento, kanya-kanya ng iyak, kanya-kanya ng pagpapahalaga sa sarili. Pero pareho lang yun. Ikaw manugang, hindi mo natutunan na adjustan yung biyanan mo? Ang tagal-tagal na? Isa lang naman ang biyanan mo? Di ba? Ang laki pagkakamali mo yan. Nanayan ang asawa mo, di ka mag-adjust, di ka lumagay sa lugar. Ngayon, ikaw din naman si biyanan, asawa yan ng anak mo, hindi napapalitan, yan ang asawa. Tanggapin mo ng buong buo dahil wala ka ng choice. Napakalaking kahibangan na asawa na ng anak mo, ayaw mo pantanggapin. Ngayon, kung ayaw mo, tumira ka sa buwan. Lumayo ka. Doon ka sa Spratly Island. Ipagtanggol mo ang ating mga pulo. Di ba? Pero kung sisiksi ka din doon, magkakasama kayo, turuan mo ang sarili mo mag-adjust. Hindi magkalaban na magbiyanan ay mga manugang. Kasi magkaiba kayo. Halimbawa, ikaw si manugang, kaya mo ba maging nanay ng asawa mo? Hindi. Hindi mo naman siya kayang ipanganak. Di ba? Therefore, hindi mo kakompetensya ang biyanan mo. Ang kakompetensya mo lang yung kauri, kamukha. Pero hindi kayo magkauri ng biyanan mo. Ibang class siya, ibang class ka. Hindi kayo dapat mag-compete. Wala kayo sa lugar. Ganon din naman yung biyanan. Hindi mo naman kayang maging asawa ng anak mo, lalo namang malaswa, hindi ba? So yung asawa niya, hayaan mo maging asawa dahil kayo na. Asawa ka ng sarili mong asawa. Hindi nang yung anak. Nalilito kasi yung mga tao eh. Kaya ang gulo-gulo, ang hirap-hirap. So kailangan, resolution should be characterized by, based on, and flavored with subscription to the higher truth. Ano ang higher truth na magbiyanan? Pareho tayong mahalaga sa buhay ng lalaking iyan. Ako yung ina, ikaw yung asawa. So magkasundo tayo. Kesa naman, pahirapan natin siya. Di ba? Kailangan may ganun. May higher truth. Nanay ka ng asawa ko, tatanaw ako ng utang na loob sa'yo, mamahalin kita. Hindi yung lalabanan kita, papatunayan kung kaya kong agawin ang anak mo sa'yo. Magagawa mo ba yon? Magiging masamang tao ka nun. Pag inagaw mong buong buo yung anak nung ina mula sa kanyang ina. Magiging masamang tao ka rin biyanan, pagka inaagaw mo yung anak mo mula sa sariling asawa at gusto mong sirain sila para sumiksik sa'yo yung anak mo. Evil din yon. So anong highest truth? Magkaiba kayo ng papel, huwag kayo maglaban. Para walang gulo. The highest truth is God's law, which teaches us that we should respect one another. And then, family objectives. Ano bang family objective? Makapag-ipon para magnegosyo? Pag nagkasundo kayo doon, therefore, hindi na kayo magtatalo kung magpapaparty ba ng bongga o hindi. Bibili ba ng kotse o ganito? So, teka, wala yun sa plano natin. Gusto natin mag-ipon para magnegosyo. So, clear. Dapat clear yung highest truth. Common good is high truth. And therefore, there should be impartiality and neutrality. Tama na yung mga away-awayan. Hindi na dapat yan ang nangyayari. Kasi yung mga nauna sa atin, buhay ng mga lolo at lola natin, gano'n na. Buhay ng mga magulang natin, gano'n na. Ngayon, sa life mo, replay na naman ang mga gulo na yan. Dapat na yan na sinosolve. Hindi na pwedeng paulit-ulit na lamang. Marami pang ibang pwedeng gawin ang buhay.
Sayang ang energy ng mga tao na paulit-ulit lang yung problema nila at mga gulo, hindi naman nawawala. Sayang, marami pa tayong ibang pwedeng gawin. 1 Corinthians 1:10, don't take sides. So there must be a qualified arbiter. Kaya tayo nagpapakatino. Nagpapakatino ka halimbawa na president ng kumpanya o manager para pag may gulo yung mga tao mo, pinagtitiwalaan ka dahil matino ka. Nagpapakatino ka magulang para pag may gulo mga anak mo at nagpayo ka, paniniwalaan ka dahil wala kang favorites, dahil matino ka. Nagpapakatino kang leader para pag may lumapit sa'yo, maniniwala siya. Yun ang pagpapakatino kasi meron tayong pananagutan sa kapwa na pag lumapit sa atin, may katinuan silang makukuha mula sa atin. Kaya ang mga elders ng pamilya, yung mga nakakatanda, malaki ang tungkulin yung magpakatino. Kasi pag hindi kayo matino, saan lalapit ang mga members ng pamilya nyo pag sila nag-aaway-away? Dapat neutral ka lagi. Biyanan ka, marami kang manugang, 1, 2, 3, 4. Neutral ka dyan. Para pag sila nagbangayan, nagpayo ka, pakikinggan ka dahil alam nila, neutral ka. Duty natin na maging matino. Pag hindi ka nagpapakatino, ang nawawalan yung mga tagasunod o nakakababa. Sa bawat pamilya na merong napakahaba at napakalaking di matapos-tapos na gulo, ang laki ng pananagutan ng matatanda. Dapat matino. Hindi dapat makasarili. So the arbiter should be diplomatic, acceptable, and pleasant. Usually, mga family authority figures yan or esteemed friends and relatives. At pag talagang hindi na yun masolve, kaya merong hukuman. Actually, hindi naman dapat adversarial at magulo at awayan yung see you in court. Halimbawa, bakit mo inurong yung buho ng lupa mo? Kahapon lang, malaki yung lote ko, natulog lang ako, lumiit, umurong yung bakod mo. Di ba? Sasabihin naman ng neighbor mo, hindi, yan talaga yung lote ko. Ikaw lang ang nag-urong kahapon. Binalik ko lang. So nag-aaway kayo. Sino ngayon ang mananalo? Di awayan kayo ng awayan, sayang ang pagod nyo. That's why you go to court. That's why you say, see you in court. Kasi yung mga tao doon are trained, sila ang makakaalam kung anong dapat. So dapat, dali na lang natin doon para masettle. Diba? Kaya marami mga trouble, kung minsan hindi matapos, sabi ko, magdemandahan na lang kayo. See you in court. Kasi walang gusto mag-submit sa higher authority, and pag court ang nagsabi, susunod kayo lahat because it's the law of the land. Kaya tingnan niyo si Solomon, mga nag-aaway na dalawang ina kung kanino yung anak, ang galing niya, matalino kasi siya, na-solve yung problem. Paano kung di ka matalino? Paano kung may favoritism ka? Paano kung wala kang credibility? You cannot govern. You cannot rule. Iginagalang ang matatanda kasi kagalang-galang. Kaya dapat maging kagalang-galang ka. Hindi lang dahil matanda ka. Matanda ako, igalang niyo ako. Hindi ka naman kagalang-galang. Kaya ka iginagalang kasi kagalang-galang ka. Dapat yun ang bunga ng pagtanda. Nagiging kagalang-galang ka. Hindi yung ugali mo 30 years ago, 20 years ago, yung pa rin. Nag-iiba ang panahon. Dapat patuloy din tayo nag-iiba ng paraan ng pag-iisip. So except in cases of super pasaway individuals, behind the deep or long-running family feud are elders or influential members who failed to manage the conflict. Tulad ng nabanggit na natin, sa likod ng hindi matapos na problema ng isang pamilya ay mga matatandang nabigo na magpakatanda at ayusin ang problema na ginagamit ang impluwensya at kapangyarihan nila bilang matatanda or bilang executive o bilang mayor or president or judge when your authority comes from the law. That's why you have to be a good example. Resolution should be characterized by calmness, civility, kindness. Para malutas sa mga gulo, dapat mahinahon ang mga participants. Pag hindi ka nagpakahinahon, lalo lang iinit ang ulo, lalo magsasalita ng hindi maganda, lalong magkakagulo. So yung mag-asawa, meron kayo hindi pagkakasundo, wala mo nang usapan, quiet, hanggang huminahon. Kaysa mag-away at magsigawan. Pag nagsisigawan naman ng dalawang tao, wala namang nakikinig eh. Pareho silang hindi nakikinig. Busy kasi silang sumisigaw. Sino nakikinig? Kapitbahay. Siyempre, di ba?
Yun ang nakikinig. Kaya lalong nagkakaroon ng chismis. Proverbs 15:1, a kind answer soothes angry feelings, but harshness stir them up. Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. Both verses ang itinuturo, magpakahinahon. Huwag dadaanin sa dahas. Huwag dadaanin sa paninindak. Daanin sa katwiran. Proverbs 16:21, good judgment proves that you are wise. And if you speak kindly, you can teach others. Pag mahinahon ka, mabait ka magsalita, kaya mong magturo kasi papakinggan ka. So ang tunay na galing, ang tunay na runong, pagka mahusay ang iyong mga pasya sa buhay. Of course, resolution of family problems must be flavored with timeliness. Dapat mabilis, nasa oras. Proverbs 17:14, the start of an argument is like a water leak. So stop it before real trouble breaks out. Ang simula daw ng mga pagtatalo ay parang mga tumutulong bubong o kaya ay mga may crack na mga banga o may crack na mga dam. Sa simula, konti lang yan, pero pag hindi mo naagapan, biglang sasabog yan at lalaki ang damage. Ang maraming problema sa ating mga pamilya, humahaba, nagiging generational pa nga eh. Yung from lolo to anak to apo, magkakaaway yung magkakapatid, mamaya pati mga pamangkin, yung mga magpipinsan, mag-aaway na rin. This is so primitive. Nangyayari yan kasi hindi pinag-uusapan, nakaharap yung may problema. Ang nag-uusap-usap lang yung magkakakampi. So lumalala, dumadami yung kakampi nila. Siyempre, yung kabilang grupo, may kakampi rin, may kumakampi rin. Kaya mamaya, yung away na magkapatid, away na rin na magpipinsan. Mga magkakapatid, pag may away kayo, at pati mga anak nyo at anak ng mga kapatid nyo, yung mga pamangkin nyo at anak nyo yung nag-away na rin, napakalaki niyong pagkukulang at pagkakamali yon. Bakit? Pag may away kayo magkapatid at kinukwento mo pa sa anak mo, ini-impluwensya mo pa siyang kumampi sa'yo, tapos gagawin din niya yun sa anak niya, inililipat niya yung problema sa susunod pang henerasyon. Wala kayong mga kwentang magulang. Kasi ang ipinapamana niyo sa inyong mga anak at mga pamangkin, awayan, imbes magmahalan, magtulungan, sila-sila to magkakaaway. Gusto nyo ba yun, na pag namatay na kayo, yung mga anak nyo kaaway yung mga pinsan nila? Pero yung mga magulang na hindi nag-iisip, ang gusto lang kakampi, hindi ang gusto malutas ang problema. Kayo magkakapatid, ibaranggon nyo sa mga anak nyo at pamangkin. Hindi nyo ibinababa sa kanila yung usapin. Mababa ang rank nila eh. Kasi babastusin mo yung kapatid mo para ikwento mo sa anak mo. Babastusin mo yung karanggo mo sa mas nakakabatang henerasyon. Nagtataksil ka dun sa rank mo. Dapat may ranking yan. Usapan niya na magkakapatid. Kayo mga matitinong mga magkakapatid, at marami tayong kilala niyan, kahit may awayan, di nakakarating dun sa mga anak. Pagsasali pa yung anak, Mami, totoo ba inaway ka ni auntie? Ganon. Usapan namin magkapatid anak yan, huwag kang sumali. Ganon. Matino. Yung hindi matinong magulang, anak, napakasama ng auntie mo. Huwag mong kakausapin ng mga pinsan mo. Hindi katinoan yan. Kung meron kayong ganyan, bago kayo umalis dito, magsisi kayo, gumapang kayo palabas. Dahil hindi magandang ipinapamana nyo sa mga anak nyo. Gusto nyo gera-gera? Maraming ganyang pamilya tayo din alam, kaya hindi natatapos ang problem. May mga bata nga nag-iisip, bakit po ang gulo ng pamilya natin? Panahon pa ng mga lolo at lola. Kasi anak, yan ang pinakamaganda namin pamana sa inyo. Away. O sabihin nyo sa akin kung katinoan yon. Pati yung mga kanikanya ngayong mga asa-asawa no, na walang kinalaman, sasali sa gulo. This is not good. Remember, respect your rank. Kahit galit ka sa pinsan mo, kapatid mo, hindi nyo pinapababa sa next generation. If you want the next generation to respect yours. So, you need careful attention. You need lots of listening pagka tayo ay lumulutas ng problema. Proverbs 18:13, it's stupid and embarrassing to give an answer before you listen. Dapat nakikinig muna.
So by now, nalalaman nyo na siguro mga kapatid kung ang inyong pamilya ay matino or not. Pag nagpapamana ng mga problema sa next generation, hindi kayo matino, I'm sorry. But that's the truth. Pag yung away mo ng kapatid mo, nililipat mo sa anak mo, hindi kayo matino. Hindi kayo naghahanap ng kapayapaan, naghahanap kayong kakampi. Kasi ang gusto nyo lang manalo, which is good. But the highest good, peace in the family. Yun ang highest good. Huwag kayong magpapadeceive doon sa good lang. It's wrong to do what is good when you can do what's better. When you can do what's best. So hindi pa huli ang lahat. Kung sa mga pamilya nyo, marami pa mga gulo, tas kayo itong mga matatanda, ate, kuya, kayo yung lola, huwag niyong sayangin ang nalalabing panahon sa ibabaw ng lupa. Gamitin niyo ang inyong lakas para ayusin ang inyong mga pamilya. Para magpantay man ang inyong paa at tawagin kayo ng batahala. Ano mangyayari? May iniwang kayong kapayapaan, hindi gulo. Mahirap naman yung inililibing kayo, nagbababag-babag yung mga nakikipaglibing at maraming ganyan. What a way to dishonor the dead. Pero siguro yung dead may kasalanan din. Namatay na lang siya at lahat di pa niya inayos. Kaya dapat lahat tayo gumagawa ng paraan. Pag nakakita kayo ng pagtatangka, pagkilos, pagsisikap ng member ng family ang ayusin ang problem, tulungan nyo agad, solve nyo agad yan. Kasi yung namang gagawa ng tama, so solve, pagka nakakita na hindi siya tinutulungan, mamaya, once bitten, twice shy. Magagalit lalo, ay ayaw nyo, wag nyo. Lalo ngayong titigas sa kanyang loob. Pababaan daw ng loob. Ang konte sa pamilya, pababaan ng loob, hindi pataasan. Palambutan ng puso, hindi patigasan. Pagka mayroong magkapatid, lalo't may edad na, above 30, above 40, na magkaaway kayo na mahigit 2 linggo, pareho na kayong mali niyan, wala nang tama at wala nang mali, pareho lang kayo. At tatanda nyo na, di pa kayo makagawa ng paraang mag-ayos. Wala kayong maituturo sa inyong mga anak at apo dahil ang nakikita sa inyo, ganong ugali. Wala kayong maipagmamalaki. Kaya dapat pagbabago ng loob, pagbabago ng puso, lalo't lalo ka nakikinig ng mga aralin mula sa Biblia, mga sermon, pakanta-kanta ka dyan, pa-Bible study, tas alam ng anak mo, alam ng pamangkin mo na hindi mo inaayos ang problema ninyo. Ano yun? Palabas? Isang napakalaking show? So we must always be characterized with wisdom. Karunungan. Proverbs 12:18, sharp words cut like a sword, but words of wisdom heal. Ang matatalino daw salita, ang mga salita ng matatalino, pag binibitawan, ang nagiging resulta, gumagaling ang mga sugat ng puso ng kapwa. Ngayon, pag nagsalita ka, yung gumagaling na sana, nahiwa mo uli, binuksan mo na naman. Matagal na sanang tapos yung issue, bubuksan mo na naman. Hindi wisdom yun, kamangmangan yun. Kasi ang tunay na karunungan, pag binibitiwan ng salita, ang bunga, pagpapagaling. Pag-amo ng loob ng kapwa, hindi paglayo sa iyo at paging mabangis. Pagkakasundo, hindi pagkakagalit. So by now, mga kapatid, no matter how old you are, napag-iisip na natin sana kung matalino tayo o hindi. Kasi hindi lahat ng tumatanda may pinagkakatandaan. Hindi lahat ng nagkakaedad kagalang-galang. Pinagtatrabahuhan yan. You earn it. It is not automatically going with age. It doesn't follow that if you are old, you are respectable. You have to live a life worthy of respect. And when you do that, you become empowered so that you could judge correctly, you could arbitrate correctly, you could leave a legacy of peace. Elders should strive for wisdom, not power show, not power play. Ang tunay na pagkakakilanlan sa matitinong mga matatanda ay yung pagpapakita ng karunungan, hindi yung paggigiit sa kanilang maisipan dahil lang matanda sila at dapat masunod. Mapalad ang mga pamilyang may matitinong elders. Sobra. Kung may lola ka, tiya na matalino, matino, napakapalad ng pamilya nyo. Pahalagahan nyo yung ganong mga kamag-anak kasi yun ang tunay na kayamanan ng lahi. Kung wala, kawawa naman ang pamilya nyo. And most of the time, you might need mediators. Kailangan nyo ng ibang imported na tagapamagitan
para lang malutas ang mga problema. If you don't control conflict, it will control you. Do not be in denial. Pag may conflict, dapat pag-usapan, dapat ayusin. O kung mahihiyain kayo at ayaw nyo talagang pag-usapan, sa body language, ipakita nyo, gusto kong ayusin ito, gusto kong tapusin ang alitan natin, gusto kong magkasundo tayo, kahit hindi sabihin ng bibig, inabutan mo lang ng pakwan, inabutan mo ng maruya, naintindihan na yun natin. But do something to promote peace, not to promote war. So be happy. Be happier. God wants you happy. Sabi ni Lord, gusto ko, happy ka. Panginoon naming Diyos, salamat dahil gusto nyo kami maging masaya. Ipakita nyo sa amin aming pananagutan, mga pagkakamali, at salamat din sa mga tama naming ginagawa na galing din naman sa inyo. Pababain nyo ang loob namin, bagbagin nyo ang aming mga loob. Nandyan, lalo yung hindi pwedeng baguhin. Pagpapatuloy natin ang pag-aaral, at ngayon pupunta tayo sa chapter 4 ng Ecclesiastes. Minabuti nating huwag lagyan ng pamagat kasi ang daming topics under it. Kayo na lang mag-isip kung anong pamagat nyo na bagay sa inyong pangangailangan ngayon. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos na nakakaunawa sa amin. Sa paglapit namin sa iyo, patuloy kaming humihingi ng pagpapala, guidance, correction, but most of all, forgiveness for all our sins. Marami kaming nagagawa, Panginoon, hindi namin dapat ginagawa. Marami kaming dapat gawing hindi naman namin nagagawa. Sa aming mga sobra at kulang, patawarin niyo po kami. At nawa, ang inyo pong malinis na puso mapasa amin sa pamamagitan ng inyong kabutihan. Nawa, Panginoon, turuan niyo po kami maging very, very productive moment ang aming pagbubulay-bulay at hinihingi namin kayo mismo, O Diyos, ang maging tagapagsalita. Marapatin mong maging daluyan ng iyong mga salita ang iyong lingkod. Pero kayo, Panginoon, ang nais namin marinig. So speak with power in your splendor and majesty. Heal us, deliver us, empower us, strengthen us, guide and correct us, enlighten us, and set us free because of the wisdom of your words. We ask you, Father, to protect us from lies and falsehood. Ilalayo niyo rin kami sa gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. At itinatagubilin din namin sa iyo mga mahal namin sa buhay na kayo rin ang magpala sa kanila. Lalong-lalo yung mga hindi namin katabi, hindi namin kasama sa sandaling ito. Give your blessings to our bodies that we may be strong and healthy, Lord, and alert. And bless our minds, bless our hearts, so that such can be your habitation. In the name of Jesus, your Son, our teacher, Lord, and Savior, we pray. Ecclesiastes 4:1. Again, I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed, and that they have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Isang observation ito ng sumulat ng ating guro ni Solomon na napakaraming kaapihan, napakaraming kalungkutan, napakaraming karahasan ang nangyayari noon, ngayon, at sa lahat ng panahon. So the teacher observes that mostly in life injustice rules, that the powerful abuse the weak. So this is an indirect but a very inevitable lesson giving from the teacher. If the weak are always being oppressed, there is a practical thing that can be learned from this. Whenever you can, do not be weak. Kung lagi palang inaapi ang mga mahihina, sikapin mo huwag ka mahina. Kung laging kinakawawa ang mga mahihirap, sikapin mong gumraduate sa kahirapan. Be powerful yourself, then just be kind and be just. Walang kwenta ang kapangyarihan na hawak ng mga masasamang tao. Kaya dapat ang mga mabubuting tao ay nagiging makapangyarihan. Dapat ang mga mabubuting tao, ang yumayaman, sila ang nagkakaroon ng mga impluensya para magamit nila yon sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Marami po mga tao, reklamo ng reklamo na lagi silang naaapi, lagi silang mahirap, lagi silang kawawa, pero hindi naman nila sinisikap na sila yung maging makapangyarihan. It was not said directly, but it is an inevitable conclusion that if there is so much injustice and you don't like it, you be powerful. That's why we like people of the Lord to be in power. We like people of the Lord to be leaders of business and industry, and as much as possible, leaders of government, so that we can maximize the possibility of justice prevailing in our midst.
Then of course, one becomes strong or powerful by making wealth. And then, by being charitable. Be brilliant, and then be kind. Kasi ang karunungan, ang kayamanan na hawak ng masama, nagiging salot sa kapwa. Kaya sisikapin dapat ng mga Kristiyano to be achievers, to be leaders, to be powerful. Ecclesiastes 4:2-3. And I declare that the dead who had already died are happier than the living who are still alive. But better than both is he who has not yet been, who has not seen the evil that is done under the sun. Sabi po ng Contemporary English Version, I said to myself, the dead are better off than the living, but those who have never been born are better off than anyone else, because they have never seen the terrible things that happen on this earth. Sabi po ng ibang nagbabasa nitong chapter 4, ang lungkot naman ng buhay pag tinignan mo through the chapter 4 of Ecclesiastes. Pero totoo naman na maraming kalungkutan ng buhay. At hindi yun maiiwasan kung laging tatalikuran. Dapat nating kilalanin, alamin ang mga nagpapalungkot sa buhay at nasa ganun mapagtagumpayan. Ang observation ng teacher, it is good to be alive. It is better to be dead, and it's best to be unborn. Siyempre po, ang Ecclesiastes ay tula. This is poetry, so meron itong tendency to exaggerate just to drive home a point. Natural naman, it's good to be alive. And life is a gift from God that at the point that we know it, it's good to be alive and it's better to be alive than dead. And definitely, we all want to be born. Pero pag ang sinasabi dito, ganito, that it's good to be alive, better to be dead, and best to be unborn, what the teacher is suggesting is, life that is mishandled could be worse than not having life at all. Kaya nagiging malaki yung ating pananagutan na pagandahin yung buhay, lalong-lalo yung buhay ng mga taong umaasa, nakikinig sa atin at nai-influensya natin. Pero sinasabi dyan, ang isang indirect teaching that the human spirit exists before and after earthly life. Kung mabuting mamatay at nawawalan ka naman ng existence, bakit mabubuti yun? Kaya sinasabi natin, to die is gain. To live is Christ, it's good. To die is gain, it's better. Pero sabi niya, may life yung spirit bago to ipanganak. Kaya the best is nang huwag nang ipanganak dito sa mundo. What the teacher is saying is that because the world is so corrupt, the spirit is happiest outside of this earthly life. Even that is before being born or after physically dying. What is the indirect teaching here? Do not love this world too much. Yes, it's good to be alive, but it's better to be dead. Sabi nga, invest ka, not to be born at all. Hindi ka mababahiran ng kasalanan ng mundo. Yung spirit mo nandun lang sa kabilang daigdig. Pero, moot and academic for us to discuss that dahil ipinanganak na tayong lahat. Ang mahalaga na lang, make the most out of life and make sure that you go to God in your eternal life. There is a better world out there. There is a better world after this. Otherwise, Solomon will not be able to say, it's better to die. Ecclesiastes 4:4. And I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Sabi niya, alam mo lahat ng ginagawa ng tao, ginagawa lang naman yun dahil naiinggit siya sa kanyang kapitbahay. So he observes that people work hard, people set high ambitions and achieve just to outdo others. Di ba? Kahit yung mga athlete, bakit sinisikap mo na makalangoy ng mabilis, makatakbo ng mabilis, makatalo ng mataas para ma-beat mo yung record? Ginagawa mo yun para matalo mo ang yung kapwa. Mabuti sana ng mabuti para madaig mo yung dati mong sariling performance. So marami nag-aaral para matalo niya yung first honor dahil second honor lang siya, kailangan siya yung maging first. Marami nagpapalaki ng bahay kahit hindi kailangan para mas malaki ang bahay niya kaysa sa kanyang kapitbahay. Maraming bili ng mga gamit na hindi naman kailangan para matalbugan niya yung kanyang mga kakilalang meron ding ganung gamit. Paliitan ng bewang kasi mas maliit ang bewang ni kumare, kailangan mas maliit ang bewang mo. Ganyan, pahabaan ng buhok, paputian kasi kailangan mas maputi ka kaysa dun sa labanos. So, hindi natatapos ang paghihirap ng tao. At sabi ni Solomon, this is meaningless. Why? Because we only wear ourselves out. Napapagod lang tayo. Ano naman ang mapapalamon? Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa.
Ano naman ang mapapalamon ay kung pinakamatalino, pinakamaganito. Sabihin ganon, we only make enemies. Because on your way to being the top, and on your way to the top, you have to outrun everybody else. You have to outdo everybody else. And we only cause others to be jealous of us when we succeed. And what's worse, when we become very competitive and we win, we only make others to be like us. Gagayahin nila tayo, magiging competitive din sila. Kaya maraming buhay, hindi nakakagawa ng mga kaibigan, mga kagalit ang nakakagawa. Kasi lagi silang nakikipag-compete. Now, what's wrong with being very successful? What is wrong with being very big is that people envy you. And there's nothing worse than being envied. Being hated is better than being envied. Kasi ang gumagawa ng pinakamasasamang nagagawa, yung naiinggit. At napakahirap na ikay makainggitan. Kung magiging matagumpay ka, maging moderately matagumpay ka lang. Don't be number one. Bakit? Ang pinakamatataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Ang pinakamatataas ang narating, ang pinakamalayo at masyadong masakit ang nagiging bagsak. At hindi papayag ang mga tao na matagal na ikaw number one. May aagaw at aagaw niyan. So mahirap maging number one at mas mahirap i-maintain ang pagiging number one. Ngayon, kung likas na likas sa'yo, number one ka talaga without exerting too much effort, without destroying friendships, without destroying your soul, then be number one. Pero kung sobrang inuubos mo ang lakas mo para ka lang maging number one, it's better to be number two. Nakita nyo kahit sa mga gobyerno, pagka nagkakaroon ng mga coup, nagkakaroon ng mga revolusyon, ang binabaril o pinupugutan ng ulo o yung natatapon sa ibang bansa, yun lang namang top leader ha. Yung mga number 2, number 3, namumulaklak na naman sila under a new dispensation. Mahirap yung number 1. So you prevent being envied. You contain or minimize being envied. How do you do that? Do not flaunt your trophies. Huwag niyong iparada, ipagyabang ang inyong mga achievements. Dahil wala namang natutuwa kundi nanay niyo lang. Kumisa nga sarili mong kapatid, naiinis sa'yo dahil sobra kang achiever. Sometimes the greatest envy comes from your kapatid, ha? Not from ibang tao. Kaya pinakamasasakit ang mga hidwaan ng mga magkakapatid, yung may mga malalim na mga inggitan. So how do you prevent being envied? Show some cracks. Show some imperfection. Let people know that you are suffering and they will enjoy it. Gustong-gusto natin yung wow, dalawang gandang artista, dream wedding. Magkakahiwalay din yan. You know why? Naiinggit ka eh. Ang sarap ng buhay nila, ang gaganda nila, kaya sa'yo magkakahiwalay. Kita mo na, nagkahiwalay. Tuwang-tuwa ang mga tao. May nalulungkot ba pag nagkakahiwalay mga celebrities? Diba? Yung ang gagandang babae, uy, mukha na siyang matanda ngayon, ano? Diba? Hindi na siya makangiti. Siguro puro siya Botox. Every form of criticism is an expression of envy. Sabi mo, hindi naman niya dimple yung nasa pisngi niya, pusod na niya yan, ka-facelift. No? So, bakit mo siya binibisto? Kasi meron kang envy. Kaya kung kayo ang ganda-ganda, matutuwa ang mga kaibigan yung malaman na may hika kayo. Ang ganda niya pero may hika. You know, at least hindi ka na masyadong babatuhin dahil may hika ka naman eh. Pero kung ikaw are living a perfect life, people will hate you. Kaya nga may nabasa akong t-shirt, don't hate me just because I'm beautiful. Because it can really happen. So it's very, very important that when you're really achieving, huwag niyong i-flaunt. Pag yung anak mo laging honor sa eskwela, kung mo kailangang ikwento sa buong yung family reunion, walang matutuwa. Lalo yung mga pinsan niyang bagsakan ng bagsakan. Regalo naman ng regalo sa school yan. Sila nagregalo ng bakod, kaya honor yan. You know, hahanapan ka lagi ng istorya. So, never be perfect, even if you were, because the world will hate you. No? So, lay low. Huwag kang tumanggap ng lahat ng mga bato ng mga tao. Mali yung sobra kang nagpapasikat. No? Yung mali yung sobra kang nagpapakita ng very nice life na naisin ng tao, malungkot ka rin tulad nila. Ecclesiastes 4:5-6. The fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility
than 2 handfuls with toil and chasing after the wind. Sabi niya, alam nyo, mabuti pa na isang dakot na lang ang blessing mo, pero tahimik ang buhay mo, pero kaysa 2 dakot, tas ang gulo-gulo ng buhay mo. Sabi, puro ka paghahabol sa hangin. It is a big folly not to work and to starve and to be needy. That's why the fool folds his hands and ruins himself. But it is another folly to work too much for more, but needless food anyway. Dapat alam ng tao kung kailan tama na. Kaya sabi, mabuti pa, konti lang yung hawak mo, pero payapa ka, kaysa ang dami, pero magulo. At karamihan yung sobrang daming hawak, nagpapagulo talaga yan sa buhay. At hindi naman kung dumami ang pera mo, ibig sabihin dadami yung savings mo eh. Kasi dadami ang hihingi. Dadami ang mangungutang. Dadami ang aasa sa'yo. Ang ending mo rin kulang at kulang. Masama ka pa nga matapos ka magbigay ng pagkarami-rami. Sabi, huwag masyadong damihan. Katulad kung may asawa ka, nagtatrabaho abroad, nagkaroon na kayo ng konting kinita, konting savings, konting puhunan, tama na. Kasi papatagalin mo siya ng papatagalin doon. Lalo ka lang hihinga ng mga kamag-anak mo. Kasi computed nila, pati exchange rate, no? Nung pera na kinikita ng asawa mo. Little food, whatever food may be, enjoyed in peace is better than much food earned from overwork or earned from envy or earned from making others envious. Yung bahay mo na hindi pinakamalaki sa bayan, tama na yun. Besides, too much food will only make you fat. So too much blessing will only make you miserable. Ang dami mong babantayan. Kung may isang bahay ka, tama na, naging 2. Dumadami binabantayan mo, naging 3. Pag may bagyo, ang dami mong tatawagan, ang dami kang katiwalang kakausapin, nagugumuguho ba yung bintana, natatanggal ba yung bubong, tas wala namang ginagawa yung mga bantay mo doon, kundi sumalakay at sila yung magparte sa mga bahay mo. It's pointless to have so much more than you need. Kaya sabi ni Solomon, magpakatalino kayo. Hindi laging mabuti na sobrang daming hawak. Hindi na kayo mapapahingan yan. Ecclesiastes 4:7-8. Again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling, he asked, and why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. And that's why, because many people overwork. Many people overproduce beyond their needs. Yung binigay niyang example, tao na wala namang umaasa sa kanya at wala naman siyang mga kamag-anak, trabaho pa rin siya ng trabaho. Maraming ganun eh, walang tigil ng katatrabaho, lampas na sa pangangailangan nila. At meron naman mga nagtatrabaho pero hindi nila ine-enjoy yung kanilang pera. Merong ang dami-daming pera, ang dilim-dilim ng bahay, ayaw malang magbukas ng ilaw. No? Ilaw na lang ng cellphone ang ginagamit. Dahil nakakatipid. Puro tipid ng tipid. Bakit ka pa nga naman nagpakahirap kung hindi mo i-enjoy yan? At kung meron ka na ng pangangailangan mo, why work so hard at the expense of your personal freedom or liberty or happiness? Meron ako mga kilalang may mga very successful businesses. Tinatanong ko, bakit ayaw nyo ipa-franchise? Ba't ayaw nyo magtayo ng maraming branches? Sabi, kontento na kami dito, masaya na kami. Sasabihin siyempre ng mga business-minded, ay pambihira naman itong mga ito. Pero sila, masaya na sila eh. Bakit pa nila dadagdagan? Gugulo daw. Isa dyan yung the original buko pie sa Los Baños. Di ba? Talagang pila-pila mga bumibili dyan. Pero pag dumilim, sara na sila. Kumikita tuloy lahat yung katabi. No? Padalangin nila, magsara na sana yung the original para kumita na yung mga nasa tabi. Kasi matutulog na sila. Gusto na nila magpahinga. Marunong silang kung kailan yung hanggang gusto lang nila. Hindi yung nasasakim ka na magdagdag pa tayo sa Alabang, magdagdag tayo sa Anilao, Batangas. Tapos ang dami mong binabantayan, ang daming taong kumukupit tuloy sa'yo, ang daming taong nag-i-strike, ang daming reklamo. Bakit mo guguloy ng buhay mo? Meron naman kasi may goal, kaya sila dumadami. Meron din yun na magandang dahilan. Pero ang iisipin mo lang, ano ba ang gusto ko sa buhay? Anong kailangan ko? And am I already overpaying with time, with labor? Tama na ba dapat? What is important is to work only for what you need.
Work only for what your loved ones need. At huwag na tayo magkolekta ng sobra so that you have time to enjoy what you have already collected. Moderation is always being taught in Scripture. Sa katunayan nga, ayaw ng Panginoon ng sobrang nagsisiguro sa malayo pa. Katulad nung pag umuulan ng tinapay mula sa langit, ang utos ng Panginoon sa mga Israelite, nung siya nagpapaulan ng manna in the desert, get only what you need for the day. Kasi uulan sa umaga, kuhanan sila ng mga kakainin nila. Ngayon, yung iba, dinadamihan nila, yung lampas pa sa kakainin nila. Nung gabi, nabulok na, inuod. Kasi sabi ng Panginoon, magpapaulan ulit ako ng blessing bukas. Ba't kailangan nyo itago yan? Kaya there is so much poverty because many people hoard. No? Yung kailangan na ng kapwa ngayon, hindi mo maibigay dahil nire-reserva mo pa sa next month. Now, hindi masama na meron kang konting paglalaan sa future, pero alam mo dapat kung hanggang saan lang yun. Kasi baka mamaya sobrang inilaan mo, nagdamot ka na sa kapwa, hindi ka na rin nag-enjoy, tapos bigla ka namatay, saan pupunta ngayon yung inilaan mo na yun? Kailangan talaga dyan yung act of faith. Na nananalig ka, na nandun pa rin ang Diyos bukas. Yung Diyos na nag-bless sa'yo ngayon, magbe-bless pa rin siya bukas. Although alam mo rin dapat na kung uso ka ngayon, malaki yung harvest ngayon, samantalahin mo rin yun dahil hindi laging ganun ang panahon. Marunong ka rin, pero yung moderation, kailan tama na. Nobody can tell you, kayo lang dapat ang manalangin at isettle yung hanggang saan ang tama na. Ecclesiastes 4:9-12. Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Mabuti daw yung dalawa kaysa nag-iisa. Alam niyo lalo yung mga trabaho nung araw, ba naglalagari kayo, ang haba ng lagari, may tao doon sa kabila, naghihilahang kayong ganun eh. Paano mo gagawin mag-isa? Nung araw, even the grinding of grain, malaki yung gilingan. So hanggang dito ka lang sa kalahati, may isang tao doon na magtutuloy patungo sa'yo. Nagtutulungan kayo laging dalawa ng dalawa. Kasi nasabi, mabuti yung dalawa kaysa isa lang, mahirapan ka. At kung natumba ka, may dadampot sa'yo. Kawawa naman daw yung tao na natumba na, wala man lang magbabangon sa kanya. At sa napakaginaw na panahon, napakainam daw na may katabi ka kaysa nag-iisa ka lang. Kasi nagkakatulungan ang inyong init ng katawan. At kung may kasama ka, mahirap kang talunin kaysa nag-iisa ka lang. Ganon din daw yung mga hibla-hibla ng sinulid, pag itinirintas mo, matibay kaysa sa isa-isa. Pag hinila mo, putol. Bakit biglang pumasok sa friendship and companionship ang usapan? Sabi niya, a friend is good to have. A companion is better to have than excess wealth. That's what the teacher's driving home. That it's good to have company. Bakit biglang pumasok yun? Kasi ang pinag-uusapan nagsisikap, yung sobrang nagko-compete, yung nag-iipon at nagkakamal ng ang dami-dami, kadalasan kasi yung naggaganon, nawawalan ng kaibigan. Yung sobrang wise ng lalamang para dumami ang uwi niya, nakakagalit pati mga kamag-anak at kaibigan. Yung laging ang gusto, mas marami siya, mas lamang siya, nasisira ang kanyang interpersonal relations. Ang sabi ngayon ng teacher, it's good to have company rather than have excess money. Kasi kung may excess money ka, nag-iisa ka, mas madali kang agawan at nakawan. Pero kung may kasama ka, kahit konti lang yung pera mo, merong tutulong sa'yo. Merong kang karamay, merong kang kasama sa iyong buhay. Of course, the implication is that money is better spent on and with a friend. That inevitably, money can buy you friends and company. What do we mean? Hindi mo nang binibili yung tao. Pero di ba, mas masarap namang kasama yung taong hindi makunat. Yung marunong maglibre, yung marunong magbigay, marunong magparaya. Yun ang nagiging maraming kaibigan. Pero yung sobrang damot, lagi nalang kabig ng kabig, lagi siyang panalo, nauubos ang kaibigan nun. Kaya kung may pera ka, sinasabi lang dito, gamitin mong pera mo para ka sumaya. Pwede kang bumili ng kausap. Magkakape ka, magmemeryenda ka, nag-iisa ka, di magsama ka kahit lilibrihin yung isasama mo, masaya ka naman. Nagkakausap kayo, nagkakatawanan kayo, kasi hindi ka naman kayang patawanin ng pera mo sa pitaka.
Magbabiyahe ka, bumili ka ng kasama. Halimbawa, magtutur ka mag-isa. Paano ka naman nung kumakain ka mag-isa, naglalakad ka mag-isa? Ngayon, maggastos yung may kasama, pero iba naman yun. May kasama ka naman, kaysa ang dami-dami mong pera. So sabi niya, mahalaga yung may kaibigan, mahalaga yung may kasama pag maginaw, mahalaga pag may kasama ka na natumba ka. And ang relation nun, doon sa pera, doon sa pag-achieve is, huwag kang masyadong ganid. Huwag kang masyadong selfish, huwag kang masyadong makasarili. At nang sa ganun, magkaroon ka ng mga kaibigan. Kasi lalayuan ka ng mga tao pag nakakahalata sila na lagi kang lamang, lagi kang matuos, lagi ka nalang panalo, nobody will like you. And friends help us when we fall. Company gives comfort. Friends give security and strength. The sudden shift to the importance of friends is of course motivated by the teaching that love of money can drive friends away. Love of money can drive relatives away. Love of money can make enemies for you. Only people can love you back. Money cannot love you back. So do not love money more than people. Ecclesiastes 4:13-14. Better a poor but wise youth than an old foolish king who no longer knows how to take warning. The youth may have come from prison to the kingship, or he may have been born in poverty within his kingdom. So ikinumpare dito isang youth, walang karanasan, walang pangalan, walang credential, at isang king na may edad na. Sabi, mabuti pa kung mahirap ka lang, pero matalino kang bata, kaysa foolish ka na matanda. Sa Israel kasi, at maging sa bansa natin, masyadong ibinibigay na importance sa age, tapos halos nababaliwala yung youth. Pero ang sinasabi dito ni Solomon, people should not allow youth or inexperience or lack of connection, even poverty or humble status in life to contain or inhibit them. Whatever youth means, lack of experience, lack of connection, lack of power, and lack of wealth, sabi, huwag mong payagan yan na makapigil sa'yo to achieve. Kita nyo ang daming topics halo-halo, no? Kaya ang mahalaga, piliin nyo kung ano yung pinakakailangan nyo sa mga panahon na ito at yun natandaan na mabuti. And then commit to memory all the other lessons that don't seem to be relevant to you now. Maaalala nyo yan, pagkakailangan na natin yung karunungan na nagmumula doon. What Solomon was saying is that wisdom is a very, very valuable asset. You may be young, but if you're wise, it's better than being old but foolish. And remember, age is no guarantee of wisdom. May mga tumatanda rin na walang pinagkatandaan. Mas marami ka pang mapupulot na aral sa mas bata kaysa sa matanda kung yung bata ay marunong. But of course, wisdom comes from knowledge. Knowledge applied to your advantage is wisdom. So how do you get wisdom? You must first of all know. So be knowledgeable. Kailangan maraming alam ang tao. Yung iba matapos sila mag-aral ng college, ayaw na magbukas ng libro kahit kailan. Knowledge is so much that you can never stop knowing. Dapat marami tayong inaalam. At ano po ang magandang alamin mga kapatid? Yung hindi natin alam. Kasi yung gusto mong subject matter, halimbawa, lagi yun ang inaalam mo. Halimbawa, mahilig ka architecture. Ang lahat ng magazine binabasa mo tungkol sa architecture. Ang tina-attenda mo ng mga lecture, mga seminar tungkol sa architecture. Ang kasama mo, puro architect. Marami kang alam tungkol sa architecture, pero na-limit ka masyado doon. Ang tao na magiging maraming karunungan, nagbubukas siya ng iba't ibang bintana ng isip niya na nakaharap sa iba't ibang direksyon para marami siyang matutunan. So, kung minsan, kahit ayaw mo ng ganchilyo, makikinig ka rin, a-attend ka rin ng workshop ng ganchilyo para malaman mo lang yun. At kung talagang ayaw mo, para lagi mo malaman kung ba't ayaw mo siya talaga. Hindi yung isasara mo yung isip mo sa isang bagay just because you don't like it. When you always incline to what you like, you will become a specialist in a very limited range and you will become ignorant in everything else. Kaya nakikinig tayo kahit sa mga taong iba yung interest. Sometimes you go to a dinner, you go to a party, you go to an event, and people on the table are talking things that are not interesting to you. They talk about these things. It's important to just be quiet and listen. You will go home a winner because you have learned something. And if you didn't like what you heard, at least you know why you didn't like it.
Kaysa basta sasabihin mo lang, ayokong pakinggan. Yan ay asal ng mga taong hindi magiging marunong kahit kailan. Ecclesiastes 4:15-16, I saw that all who lived and walked under the sun followed the youth, the king's successor. There was no end to all the people who were before them. But those who came later were not pleased with the successor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Solomon is referring to details in his life that are not known to us anymore. Pero ang sinasabi lang niya, panapanahon lang yung power. Kanya-kanyang uso lang yan. That power and fame are both transient. That power and fame end. Those that stubbornly, blindly, and foolishly try to cling to power forever will know that it cannot happen. Solomon already said it, kings come and go, nobody stays in power forever. Especially if you're number one, you cannot be number one forever. People want you dead. People want you out of the way because they want to be number one also. So, isa pong pamantayan, isang patandaan ng isang napakahangal na leader, yung gusto niya leader forever. Na hindi na siya magre-retire, hindi na siya magpapahinga. This is the height of foolishness. And Solomon is talking about it. He says, power and fame are transient. And the easier you grasp it, the easier you accept it, the easier your life will be. Hindi ka dapat nasakim at gusto mo ikaw na lang lagi ang powerful. Akala mo ikaw na lang lagi ang marunong. Somebody's being born, somebody's being raised to take up the cudgels and to take over. Na ang isang mahalagang ibinibigay ng tao sa sarili niya, lalo kung siya ay mataas ang posisyon, dapat magkaroon din siya ng pahinga. Hindi laging siya ng siya. At masama yung laging ikaw ng ikaw kasi walang ibang madedevelop na leader. And when you suddenly expire, the company, the family, the nation might be leaderless. The greatest thing that a leader can bequeath to the led is to develop new people who will take over. Knowing that life is transient and knowing that nothing is permanent. Ano-ano sa mga chapter 4 lessons ang mahalaga sa inyo ngayon, mga kapatid? Nakita natin ang katuruan dito ni Solomon. Don't let power corrupt you. Don't let power hurt your eternal spirit. Don't let money or fame or anything that you value hurt your relationship with the people that matter in your life. Maraming mga tao nabubulagan. Nakikipagkagalit sa sariling magulang dahil lang sa isang material na bagay. Mga kapatid, nagsusumpaan, nagtatalikuran dahil lang sa mga mana o dahil sa pinaghahati-hatian. Marami mag-aasawa, pinag-aawayan lagi, pera. No? Minsan pati nagmamahalan, mga magkakaibigan, nagkakasiraan. Solomon is saying no. At the end of your life, what's important are the people who surround you when you breathe your last. People who will visit your grave or people whose grave you get to visit. Ang lahat ng bagay nawawala, hindi dapat ipinagpapalit ang relasyon natin sa tao at lalong-lalo yung relasyon natin sa Diyos. Certainly, we have lessons to learn from this chapter. Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami na sa napakarunong nitong si Solomon, na binigyan mo siya ng karunungan na pati kami hanggang ngayon nakikinabang. Ituro mo sa amin, Panginoon, yung mga malalalim na application, pati mabababaw na application ng mga sinabi niya. Hindi naman siya tatawaging pinakamatalinong tao at binigyan mo ng pinakamalalim na runong kung hindi naman tama talaga ang sinasabi niya. So Lord, ang hinihiling namin ngayon, isang spirito na mapagpakumbaba, spiritong marunong para umunawa ng pagtutuwid. At kung may mga ginagawa kaming Lord, tama, ayon sa wisdom na ito, salamat po. Nawa lalo pa naming magawa at ma-improve pa namin ang aming mga ginagawa. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Ano